Okay, good evening. So ngayon ay April 21, day 101 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So tara, continue tayo. Okay, so kahapon diba yung sa settings, tuloy ko lang yung sa settings page or settings page, sa settings feature. Yung doon nota ako sa pag-display tsaka pag-display ng mga default variables, not ours environmental variables. So dito na yung function para i-save. Ayun na, na-save na pala. Oo nga, na-save na ba? Na-save ko na. Okay, so na-save ko na pala to. Ang gagawin ko na lang is i-update ko na lang sa mismo yung variable. So kasi diba static yun dito, no? Yan, papalitan na natin siya. So ang mangyayari niyan, ang naisip ko dito, ano ba naisip ko dito? So kung maraming variables, so sa isa-isahin ko siya. So kung maglalagay din sila, hindi na kasi yun na ngayon nandito eh. So static pa rin ako dito sa variable, pero at least mababago na yung value. So yung mga fixed na yung ilalagay ko dito na variables dito. So kung fixed na, pwede ko na siya copyhin na lang, i-initialize ko na lang dito, no? Kung ganun, pero kasi kung ilagay ko sa struct, wait lang. Okay, so nagtanong muna ako kay GPT ba, i-post ko muna eh. So, hindi pa ako sure eh. So, pero may nakita na ako na gagawin ko. Ilalagay ko, kasi kung isa-isahin ko yung ito, kunyari, range number, maglagay ako ng ganito. Tapos, ilalagay pa ako ulit ng medium. Masyado tayong masyado maraming variables na ginagamit ko sa isa, no? Kaya ang naisip ko, ilagay na lang sa okay, so yun. Ang naisip ko na lang is ilagay siya sa struct. Isa rin siyang type of data structure. Para siyang class pero wala siyang method. So ano lang siya, variables. So sabi dito na GPT, ito vector siya ng, ang gagawin ko vector ng ng vector ng struct. So pwede ko naman ito ilagay sa loob ng class or dito sa labas na lang. So struct key value pair, ano bang tawag dito? Credentials na lang, no? Creds. Or end na lang yan. NV yan, NV. So kung sige, gaya na natin yan. Tapos syempre merong std string key, tapos yung value niya string lang rin kasi hindi naman palaging integer yung laman eh. I-string ko na rin yung value. I-convert ko na lang. Ayan. Tapos dito mag-assign ako ng std vector of ito pairs. Key value pair talaga yung pangalan. Tapos struct, tapos i-vector ko siya, tapos dito pangalan yung NV. Yan.
So, meron to environmental. So, gusto ko ayan, ganyan na lang. So, yan. Ngayon, ang mangyayari, dito sa game, ilo-load natin yung lahat ng environmentals. So, load environment, load NV. So, sa load NV, meron tayo dito sa load MB after code na lang. Dito natin i-load lahat. Saan na yung galing settings. Ito sa display settings, no? So babago ko tong display settings kasi kukunin ko na lang sa key value pairs yung ano. So kukunin ko to. Kaya kukunin ko to. Tas ito ilalagay ko na lang to sa babaguhin natin to mamaya yung display. So kukunin ko yung load, tapos hindi ko na siya i-steady out. Wala na ring ito wala nang ganito kasi kukunin ko yung value talaga. Kukunin ko yung temp key tsaka value. So mangyayari is paano siya ilalagay. Ito pushback. So ang mangyayari nv that pushback and which is temp key, then comma temp value. So ganyan yung pagka-gets natin dyan sa paglagay. Tapos i-display. So sa vector, display natin sa vector. May vector pa ba dito? Sa update settings. So ito lang. Ito yung pag-display, no? Pero naka-key value siya, no? So sa display settings, ito hold ko muna. Kasi papalitan ko nga siya. So para makita natin yung settings variable. So yan, papakita natin siya, no? Ilulup ko na lang. Ito na, nakopya ko na. So nv, itong nv, tapos dito wala nang size, this nv, hindi siya right settings kasi diba siya struct. So tingin ko ang pag-display ko nito ganito. Subukan ko muna nv.key, yan, tapos nv yan. Subok lang muna to, semicolon. Saan? After struct. Ano yung semicolon pa ito? Sa NV, yung NV. Pag-load. Ano ba?
Ano ba sabi niya dito? Bawal space. Ay, ganun. Paano kung... Bakit? Kala ko ba struct to? Expected expression. Ano ba yung kay ChatGPT? Tama naman ah. Pairs, key value pair, std vector. Oh. Std vector. Key value pair. Anyway. String value. Push back. Temp key. Load NV. Saglit. Okay, gumana siya. Nagtanong tayo ulit kay GPT. Pero at ang hindi siya pwede ng direct eh. Sabi niya to. Hindi daw pwede yung direct access. Hindi pwede yung ganyan. So kailangan daw sabi niya, create na lang ako ng manual. So create ng key value pair, tapos i-assign ko yung key doon sa key, tapos value sa value. So ganito na itsura niya, no? So here pwede naman lagyan na tayo ng ano, no? Pwede, no? Lagyan na natin to sa... Hindi, isubukan ko muna. So, yan. Tapos, push back, no? Tapos, i-run natin, no? Yan. So, settings. Ayun. So, kung mapansin nyo, no? Yung space, no? Andito yung space. So, at least na-print ko yung, ano. Ito na yun sa display. Hindi ba in-update ko to? Yung pag-display ngayon. Saan na yan? Ayan. Ito yung old. Wala na yan. So, ito na yung bago. Saan yung bago? Ito. Ito na. Yung ganyan, diba? Ang mangyari niya sa bago... dito pala sa pag-save may babaguhin ako kasi kailangan ko tanggalin yung space ni... ito, remove extra space ni value. Meron palang space. Hindi, okay lang. Tanggalin ko na lang. Sa load NV, no? Ayan. Siguro, lalagay ko na doon sa ibang function, no? Para maganda siya. Ayan. So, void assign key value pairs. Insert. Or doon ka na insert, no? So, NV insert. Tapos dito yung key, std string. Temp key. Std string. Temp value. Tapos ayun, key value pair. Ito, kunin ko na ito yung buo na to. Ayan. Lagyan na natin siya sa ano. Ayan.
So, insert yun. Temp key, temp value. So, yan. Nirefactor na lang agad. Tapos, dito pala, ilagay ko na lang ito yung space para walang space, no? Tapos, yan. Subok. Operator. Bawal. Sige. Temp value. Kala ko pwede. Sorry. Remove space. Ayan, okay na. Bawal pala yun. Bawal pala. So, iba pwede yun eh. Settings. So, yan. Niremove space ko na yun Space ko na. Remove extra space. Oh. Or sa pag-display ko nito na yun. Ito pala. Okay. May space kasi ako dito. So, ayan. Display settings, value. Ano ba yung ko dito? Ito, /t. /t. Tapos, endline sa dulo. So, yan. Ito na lang yung pag-display ng ito pala, ito uppercase ko, no? Pag sa display settings, pwede kaya yan dito? Hindi. Kailangan ko muna ilagay na sa std. Need ko to ilagay sa temp std string temp key. Kasi hindi naman pwede rin. Temp key. Ito. Yan. Tapos, gagawin dyan. Tapos, dito ako to replace yan. Gamitin natin yan to replace tsaka to upper. Yan. Temp key. Okay. So, kaya dapat same na siya sa original. Yan. Okay. Same output na. Tapos nakatipid tayo ng code, no? Tanggal na to. Wala na to. Wala na. So, ito na lang. Bale, ito galing na sa, sa vector. Ito kasi yung old kahapon. Galing pa to sa file. Which is ngayon, dito pa lang sa pag-initialize ng constructor natin. Ayan, dito yan sa mini. Kung mapapansin nyo, ayan, game to, nag-initialize na tayo dyan. So, pagka-initialize ng game class, which is this one, dito i-assign yung title, exit game false, tapos user win count 0. Tapos yung load environment, ayan, pagka-load NV, yan, i-load ko na yung mga open ko na yung environmental files, variables file, and then yun i-assign ko na sa ito, NV insert. So,
papunta sa environment. So ngayon, ang may laman na tong vector na to na magagamit na sa buong sa buong app. So yan. So yan lang yung part na to, no, sa pag-load ng NB sabay settings close. So at least din na tayo magta-touch sa ano. Magta-touch na lang ulit kapag ayan, kapag mag-edit pala, no. So ang mangyayari niyan kapag nag-edit, dapat ma-update dito sa part na to, no. So dapat pag nag-load ako, paano ba i-reset yung ano? How to reset stuff. Vector stuff. Clear data. Ganun. Ayun, clear astig. So, kailangan ko i-clear kapag kailangan ko i-clear si dito sa update settings. Saan yung update setting? Ito, pag nag-update kasi ng settings, diba mag-update na. So, enter nya, pag empty, same value. So, pag after nya update, push ito, push back. Ito pala nag-create ng panibagong ano, no? Sige lang. Tapos ilo-load. Update string kasi siya eh. Sige, after close, yan, after close, kailangan ko i-clear yung NB, tapos i-load ko ulit. Yan yung pag sa update, no? Para, kasi ang gagamitin na pag-display yung sa galing sa NB, so dapat i-load ko ulit yung NB. Kasi para i-refresh din yung ano, kasi ang nangyayari hindi sige, gawin ko muna ka ng example. Hindi ko muna ito ano. Pero mag-update na tayo. So, diba, 4.4 yan. At tapos mag-update ako, no? Sige, I want to update. Diba, wala pa tayong code doon. So, yan. Ngayon, 5 lahat. 5. Yun. So, mapansin nyo, 5. Pero pag i-display ko dito, 5 dito, no? 5. Nag-update na. At kung ayan, tapos kung ilo-load na natin to sa settings. Kung mapansin nyo, no? 44433. Pero dito sa actual file is 555. So update, na-update na yung ano, yung file, pero yung display hindi nag-sync. Bakit? Kasi nga dito sa part na to, ang dinadisplay ko yung, di ba nga, yung galing sa NV, which is nag-load lang si NV yung pagka-start ng application. So, yung bagong update, wala. Kaya pag save natin, diretso to sa file eh. So, dapat after ng pag-save, dito ito, ilo-load na natin yung NV ulit. Pero pag kunwari, i-close ko to, no? So, no. Tapos exit na. Thank you. Uy. Bye. Ay, tatlo yun. Sige lang. Tapos, i-refresh ko ulit, no? Tapos, i-ano ko yung settings. Updated na to. So, diba? 555. Na-load na kasi environmental. So, hindi naman pwede palagi pagka-update mo na settings, i-exit mo, no? So, yun nga. Ito na yung dapat i-clear ko muna. I-refresh yung, ano, tapos i-load ulit. So, dito, i-load natin ulit. I-clear mo na yung data ng environment, tapos ilagay ulit. Okay? So, ngayon, okay na yan. So, exit ko muna. Exit. Bye. Pit kayo tatlo yan. Saan yan? Like, exit. Bakit? Ilang beses ba? Call.
Yung may natin. Sige, i-refresh natin. Oh. Yan. So, magta-type ako ulit sa settings. So, 555. Tapos, palitan ko ngayon. Yes. So, gawin ko siyang 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, nag-update. So, naging 3 na yung variables. Tapos, ngayon, check. Wala ko nag-exit check ko yung settings. Dapat nag-update na siya. So, yan. So, update na. So, kahit no need na mag-exit ng application. So, nakasynchronize na agad. So, update ako ulit. So, yes. Easy. Sige. Number limit. Yes. Tapos dito 5. Tapos dito 10. Tapos dito sa winning limit. Sige. 3. 3. 3. Tapos pag-check na settings. Yan. 3, 3, 5, 10. So, yan. Okay. So, yun na. Na-update siya. Nag-synchronize sa load and wing. Ngayon, kailangan ko nang mapalitan to. Pero dito talaga, naka-specific tayo. Alam ko pwede sabi ni GPT kanina, pwede ko i-access naman yung pair. Like, equal how can I access the key specifically? Nakalimutan ko na. Hindi, kailangan ilo. Search pala. Can it be like NV var 1? Ayun na. Pause ko muna. Iyak pala dito. Wala palang ganun. So, in C++, there's no direct syntactic support. Like, wala. Di pala pwede yun. For accessing elements in vector. So, ang gagawin natin is ilulup, tas hanapin yung value. So, search talaga. May method na searching dito. What? So, void search key. Search key value. Search value. Then std string. Siyempre, intent key. Ano pa ba? Then for int. Ano ba yung mga searching natin dito kanina? Searching. Size T. Saan to? Ano? Kung tanong to, what is size T here? Ang bagal niya na may ano tayo sagot. Ito yung kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. So, std string pala to. Kasi magre-return tayo. Ay, hindi yan. Saan yan? Ito. Kasi magre-return tayo ng string. Copy-paste. Size T, NV size, yan.
temp key and wiki. Nope. Nope. Hindi ko ito kailangan. At ito na rin naman dito yan. Ilagay sa variable. So if temp key is equal to temp key, then return ko na agad si ano. Return ko na agad si hindi. Sige, lagay tayo dito na std string temp value, which is nil, or tapos temp value equals, return ko na agad. Return, para dalawang return. Wow. nv I temp value value. Yan. Tapos ito, wala na yan. Return natin yan. Tapos yung loop plus dito may return ng temp. Wala ng temp. So return, yan. Walang value. Pag walang laman. Search value. So empty, wala. So yan. Goods na yan. So dapat meron, no? Sige, so ang unang 3, 5, 10. So dito muna tayo kay range limit. So ang mangyayari niyan, search value, ito, yan, kuha nyo search value 3, diba? 3 yung limit. Dito mo tayo sa isa. Tapos, yung winning limit niya ito. So, dapat integer pala to, no? So, doon ko na lang doon ko na lang search value. Yun lang. Medyo ano siya, no? Pero, wala. Ganun talaga. Winning limit. So, variable siya eh. So, kung mapapansin nyo, mahaba. Start now. So, sa start now, kailangan ko ito i-convert sa int. So, dapat int. Mag-error tayo dyan kapag sige lang, sana start now. Start now. Ito. So, int limit eh. So, dapat wala. Convert na ako dito. Mukhang S2i tayo nito. Parang hindi na tayo use dito, readable code S2i gamit tayo ng kailangan natin convert kasi integer yung parameters niya mag-error to siya kapag siguro nasubukan lang muna. So, wala naman naging error. 3-3, no? Sa easy yan, sa easy. Palitan ko muna kasi tatlo yun yung common kasi. So, palitan ko yung settings. Yung niya, yes. Yung range limit niya magiging 5. 5 na lang yung range limit, or let's say 4. Tapos sa medium wala na akong gagawin dyan. Sa limit wala na rin. Sa winning limit, let's say 5 beses. 2 lang. So naka 2 panalo, okay na. Tapos enter ko na lang yan dyan sa hard level. So yun, kung mapansin nyo, 4 tsaka 2. So kung titignan natin yung settings ulit, 4 tsaka 2 na. So ayan o. Diba? Mapansin nyo. Yan, tsaka ayan. Okay? Okay na. Tapos no. At yun na, easy. Yung nga, no? Sa bagay, nag-load na yun. So, na-updated na yun yung variable. So, yan, easy. So, kung mapapansin nyo, 4, no? Yun nga,
Di ba, 4 yung nakita natin kanina. So, tapos, you choose easy level. Whoever got 2 wins first will be the winner. Okay? So, 10 yung easy. O, di ba? Ngayon, na-adjust na natin yung winning, ano. So, for example, 88. Computer 1, so 30. Uy, panalo ako. So, 9. Computer wins, better luck next time. So, dapat meron yung repeat, no? So, bukas na siguro. Pero atas gumana na siya. Kita niya gumana. Pero bakit 3 beses ako nag-exit. Teka lang. Okay, nakita ko na kung bakit nag-double yung ano ko kanina. Dito yung sa settings. Kasi nag-call ako dito, diba? Ito na yun. Ayan, kinakall ko siya. Kasi pag ginamit ko yun, kasi nga nag-exit eh. Pag kunyari yun nga yung settings, no? Tapos, no, yun na, nag-exit na, hindi na siya nagdiretso, no? Kaya yung call. Kaso yun nga, nagkakaroon ng glitch kapag, ano. So, siguro dito sa main, ito, mag-loop ako dito. Display title. Status. Or dito, no? Dual tayo dito hanggat di while not exit game, hanggat di nag-exit yung game. Ayan, first notice. Pasok ko sa loob lahat. Hanggat din nag-exit yung game. Ulit daw. Settings. No. Ayun. So, lagay ko yung clear. Sama ko yung clear. Hanggat din nag-exit yung game. Hanggat din niya pinipindot yung exit. Ayan. Ulit settings. No. Okay, so yun. Okay na. Tapos mag-try ako easy ulit. 22. 97. Oops. Ito, computer wins. Better luck next time. Better luck next time. Ayun na. Better luck next time. So, thank you. So, better luck next time. /n tayo dito. So, ito natapos ulit siya. Okay. So, ulit tayo. So, So, okay na rin yun. I-pasayos lang natin yung ano. Kunyari, para tayo sa settings ulit, update ko muna. Okay. 3 lang yung limit. 3 lang. Or 2 lang. Tapos, enter ko lang. Enter. Tapos, yung sa easy limit, sino lang yung 3. Yan. So, settings, tingnan natin. Ayun, 2 tapos 3. Ito. 2, 3. Then, no. Tapos play. Easy. Yan. 22 tsaka 27 lang. So, 22. Ay, panalo pa rin siya. 43. Panalo ko. So, 85. Panalo siya. Isa na lang, 20. Ayun, so yun, nanalo si computer. So ito yan. Pero nag-reset siya, no? So,
Oh. Doon pala. Dito ako magnilay na lang. 3 beses. Yan. Tapos doon wala. So, yan. Okay na siya to sa medium. Hindi pa natin na-update. Ganun din siya para maging dynamic. So, S2I. So, yan. Wala akong gagawin dito. Kundi copy-paste na naman. Copy-paste na naman sa hard level. Palitan ko lang ito ng medium. Palitan ng hard. Dito naman is to sa limit. Palitan natin ng medium. Palitan ng hard. So, yan. Pwede ba to? Kaganyan. Hindi ko sure Parang maganda naman tignan. Subukan muna natin kung hindi mag-error si C++. Exit ko na. Ayun, pwede naman pala Nahirapan ko sa sarili ko. Pwede naman pala pagandahin din yung So, need natin i-convert kasi nga integer siya Sa S2I, string to int. Yan, S2I na yan. So, yan. So, ito na yung galing sa variables. So, yun, dynamic na yan. So, sa ngayon, yun na lang yung sa tutorial na ito, yun na lang yung pwede kong ilagay muna. Pero, syempre, pwede pa na yung dagdagan pa. So, yun, subukan natin medium. Ilan ba yung medium? 5 yung range value niya. So, mapansin natin 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung winning ko is 3. So, 23. Uy, panalo ako. 26. Panalo siya. 34. Panalo siya. 21. Panalo siya. Panalo siya. Ito, computer wins. Better luck next time. Computer wins. Guess the number again. Sa heart. Kung ilan sa heart. Sa heart ilan 10 So 1, 2, 3 1 lang. Kung manalo pa ako dyan. Uy, computer win 4. Oops, may glitch tayo nakita. Nagtuloy-tuloy yung winning. Di pwede bawal. So, ano mangyayari niya kapag pag may nanalo is dapat meron tayong reset. Sana yun? Start na. Kita nyo yun, 4 na agad panalo. Dayaan yun Dayaan yun Sana yung may start na. Ito. Once na mag-equal. Ito, do. Ito pala, do. Mag-start the game siya. So, after nyan, hindi matatapos. Hanggang, kung natapos na, okay. So, dito tayo, dapat meron tayong reset. Reset, anong tawag sa kanila? Reset counters. Reset winning score. Reset user computer winning scores. So, pagka-reset natin, dito na lang natin ilagay. Reset lang natin sa 0 yan, katulad nito. Yan, user win count. Pati yung round counter. Ayan.
try tayo ulit.